Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga tambay. Ito po, umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong tinatawag umano na si Sabaquin mga tambay. At Reyna raw po. Reyna ito ng tinatawag na Reyna ng mga pulburon umano, mga kababayan. Naging reyna po ito ng mga pulburon, di ba? At sikat na sikat po ito. Lalong-lalo po yung tinatawag na Junel. Hindi po ba? Pero ngayon po, mga kababayan, nirereklamo na po at talagang ididemanda pa ang mga sangkot daw po, ang sinasabing mga dating humawak ng kanyang mga kaso tungkol sa pulburon. Mga kababayan, ngayon, yung 10 piskal daw po ay kanya pong ipagdidemanda at kakasuhan yata mga kababayan dahil sa ginawa raw po sa kanya. Mga kababayan, ito po, painggan po natin ang balita. Inireklamo ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang mga piskal na humawak sa mga kaso niya noon na may kinalaman sa iligal na droga. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, sino-sino ba yung mga nireklamo at ano ang basihan? Truth, naghahain ng reklamo ang kampo ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa Department of Justice laban sa 10 prosecutors na humawak sa kanyang dating mga kaso dahil ito sa umano'y grave misconduct at gross ignorance of the law. Kabilang sa mga inireklamo sina Provincial Prosecutor Ramoncito Bienvenido, Ocampo Jr., Deputy City Prosecutor Darby Cañete, Senior Assistant City Prosecutor John Quincy Carandang at 7 iba pa. Ayon sa legal counsel ni De Lima na si Atty. Dino De Leon, nagpagamit umano ang mga prosecutor sa anilay politically motivated at gawa-gawang kaso laban sa kanyang kliyente noong Duterte administration. Gate ni Atty. De Leon, binaboy ng mga prosecutor ang kredibilidad ng DOJ noong nagdaang administrasyon. Delikado raw kung ang mga piskal ay nagpapagamit, nananamantala ng justice system at gumagamit ng resources ng gobyerno para patahimikin ang mga miyembro ng oposisyon. Matatandaang na-absuelto na si De Lima sa lahat ng kasong isinampa sa kanya ng DOJ na may kinalaman sa iligal na droga. November 2023 naman nang makalaya si De Lima matapos ang halos 7 taong pagkakabilanggo. At ngayon 20th Congress nga ay nakaupo na siya bilang kinatawan ng mamamayang Liberal Party List. Narito ang pahayag ng kampo ng kongresista. Napaka-importante na hindi lamang yung kaso, hindi lang kasi ito usapin na withdraw nila yung kaso eh. Ang usapin dito, delikado ang sambayan ng Pilipino pag may mga fiskal na nagpapagamit at wini-weaponize ang justice system para patahimikin ang ating duly elected leaders at even ang taong bayan. Di ba katarantaduhan yun? Di po ba mas delikado ang taong bayan pag may mga halal ng bayan na gumagamit at ginagawang negosyo ang pulburon at coke at illegal na damo? Di po ba mas delikado ang taong bayan pagka po ang mga elected official po ay gumagamit ng pulburon at coke? Yan po ang issue po ngayon sa ating bansa. Magmula po sa presidente, first lady, pati po ang DOJ secretary ay nasasangkot po ang kanyang pamilya sa mga illegal. Di po ba? Pati ang DOJ secretary, ang kanyang junior, kilo-kilo na nahulihan ng illegal na damo. At ganun din po ang Pangulo, sangkot din po ang issue ng pulburon, coke, at ang First Lady ay sangkot din po sa issue ng pulburon at coke. At nakarating pa sa ibang bansa ang issue na pinagkasangkutan po ng pulburon at coke. Hindi po ba? Pati ang First Lady sa United States. Hindi po ba Amerika? Tapos ngayon, ikaw mismo, hindi ka na nahiya sa mga piskal dahil nakabalik ka sa posisyon, naging congressman ka, naging congresswoman ka na. Ibig sabihin, lahat ay gusto mong paniwalain ng mga tao na ikaw ay malinis na at wala kang kinalaman. Samantalang napakarami nagpatotoo, kaya lang
bumaliktad dahil yata sa pera umano. Dahil ang nanunungkulan din po ngayon ay merong mga involvement sa illegal na damo, illegal na pulburon at illegal na coke. Hindi po ba? Hindi nyo po ba napansin? Nakakuha siya ng kakampi sa administrasyong ito umano. Kaya po lahat ng kaso niya yata natabunan na. At nagbaliktara na. At yung ibang testigo'y umatras na. Dahil po ang nanunungkulan po ngayon ay kaisa yata niya umano. Nakakahiya naman po. No? Hiyang-hiya naman tayo kay De Lima. Napakarami po. Pati siya mismo umamin sa kanyang ginawang kalaswaan umano. Ang kanyang ginawang kabalbalan. Di ba pati yung pagpatol niya, pinatulan niya yung kanyang driver, si Dayan, na pamilyadong tao. At meron pa siyang video. Di po ba? Yung video. Darating po ang panahon, kakalat po yung video na yan, mga kabayan. Sa panahon po ngayon, mahirap po ilabas yung video na yan. Dahil sila po ay makapangyarihan ngayon. Hindi po ba? Meron pong kumalat ng video yan. Di ba? At isa pa, napakarami pong nagpatotoo dyan. Lalong-lalo po, yung iba po namatay na nando sa Muntinlupa. Di ba? Kaya nga tinagurian siyang Reyna dyan. Reyna daw po ng Muntinlupa. At panay po ang concert niya dyan. Nagko-concert siya at sumasayaw, nagsasayaw ang party-party sa Muntinlupa umano. Nung panahon siya ay DOJ Secretary. Napakalinis po nung tao na yan. Sobrang linis po yan. Mga bayan. At gawa-gawa lang daw po, nagamit lang daw po. Nagpagamit ang mga piskal, ang mga judge natin, nagpagamit sa dating administrasyon. Ibang klase. Matinong-matino po kayo. Napakarami nagpatotoo. Kung ang Pangulo lang ng bansa ngayon ay sumunod sa yapak ni dating Pangulong Duterte, baka hindi po kayo nakalabas. At kung ang DOJ ay matino na wala ring issue ng illegal, lalo sa damo, ang kanyang pamilya, baka hindi rin po kayo nakalabas. Hindi po ba? At kung sinuportahan ng pamahalaan at sinuportahan ng DOJ ang mga testigo, baka hindi po kayo nakalabas umano. Baka kasi hindi nasuportahan. Hindi po ba? Dahil nga po nagkakaamuyan. Nagkakaamuyan kayo ngayon. Iisang amoy. Iisang amoy ng damo. Iisang amoy ng pulburon. At iisang amoy ng coke. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito sa sinasabi ni De Lima, mga kabayan, ang maniniwala na lang po sa sinasabi niya na nirereklamo niya pa ang mga huwes natin, mga judge, nirereklamo pa mahigit 10 o 10. Ang kapal ng pagmumuka, siya pa nagrereklamo. Samantalang, siya yung nasangkot sa illegal na gawain. Ibang klase ka. Kaya yung sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte, panahon, minalas lang ang Pilipinas. Minalas lang po at nabudol lang ang mga Pilipino dahil sa ganitong uri ng pagpapatakbo ng gobyerno at nabigyan ng mga lingkod bayan kuno na ganitong klase. Mas pinoprotektahan pa ang mga involvement at gumagawa ng hindi maganda sa ating bansa. Sinusuportahan pa at nagkakaroon pa sila ng takipan yata umano. Hindi po ba? Nakakalungkot ka lang. Tinagurian ka pa ng saba, mga bayan. Paano na si Junel? Paano na si Dayan? Paano na si JB Sebastian? Paano na ang mga bodyguard mo? Di po ba? Paano na? Paano na yung iyong skandal? Wala lang, mapakalinis mo na. Ibang klase ka. Hindi mapagtatakpan ang iyong history at hindi mo mapagtatakpan ang ginawa mo kabalbalan, De Lima, doon sa taas. Hindi mo mapagtatakpan yan. Mapagtatakpan mo lang yan dyan sa mga kasama mo, sa grupo ng makakaliwa. Yan. Mahal na mahal ka nila yata ang makakaliwa umano. At syempre sa grupo ng liberal at ng mga pink umano. Syempre, susuportahan ka niyan.
At nahandyan pa ang mga kaparian, hindi naman lahat nakasuporta sa iyo, lalo yung sumusuporta ang mga kaparian, kamadrihan sa kaliwa, hindi naman lahat. Di ba? At mga korap at magnanakaw na mga politiko. Yan, suportado ka niyan, umano. Pero yung matitino, na katulad ni Kamanong, at napakarami pang matitino na mga Pilipino, ay napakahirap pong maniwala sa inyo. Senador, congressman na po ito ngayon. Nanalo po yung kanyang party list. Hindi po ba? Yung liberal party list. Ibang klase ka. Mga kabayan, mga huwes pa ngayon ang babanggain mo. Sa katarantaduhan at kabalbalan mo. Pinagkakitaan mo. Ginawa mong hanap buhay umano. Extraordinary. Ang ginawa mo. At ginamit mo pa ang Muntinlupa. Umano. Ibang klase ka. Ibang klase ka. Panahon na lang ang magsasaysay sa'yo. Panahon na lang. Huwag mong, darating. Ito po mga kababayan. Pagka po ang Vice President na ang naging Pangulo ng bansa, sa tingin nyo, hindi pa bubuksan ang kaso nito? At itong 10 mga huwes, sa tingin nyo, hindi re-resback ito? Pagka po hindi na Pangulo ang may issue ng pulburon at coke, at hindi na po DOJ ang may issue ng marijuana o may issue ng illegal na damo ang kanyang anak. Pag hindi na po sila sa kapangyarihan, sa tingin nyo, hindi mabubuksan ang mga kaso nito. Kasama po yung mayor na nanalo rin na addictus. Di ba? Tingnan po natin. Ngayon po, samantalahin mo na samantalahin. Dahil kongresuman ka pa. Ayan, may karapatan ka magsasalita. Dahil ang media ay kasama mo pa yata ang karamihang media na kasuporta sa'yo. Hindi po ba, mga kababayan? Lalo-lalo na kung sisirain mo at babatikusin mo ang mga Duterte, sasamahan ka talaga ng mga media. Ang karamihang media ay ang may-ari ay politiko pa yata ang may-ari. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Ano palagay mo sa mga Pilipino? May amnesia? May amnesia po ba ang mga Pilipino? Nakalimutan na yung mga katarantaduhang ginawa mo sa bansa? May issue ka pa nga ng korupsyon sa COA. Di po ba? May issue pa siya ng korupsyon sa COA. Di po ba? Ngayon, napakarami mong involvement yan sa illegal na pulburon. Hindi po ba? Yang pulburon na yan, grabe ka riyan. Ginamit mong political daw po yan, lalo na kumakandidato ka pa ng senador at nanalo ka pa noon. Hindi po ba? Kaya lang po nagkakaroon po ng ganyan. Lumalakas po siya ngayon dahil, ulitin ko po, ang nakaupo po ngayon sa ating bansa ay puro po may issue ng pulburon at coke at illegal na damo. May mga issue po sila. At yung sinasabi nga na isang pulis, nakakapangit. Nakakapangit daw po, mga kabayan. Kaya po, pagka si PNP chief po, si General Torre po, ang tatanungin, pagka tiningnan po niya si Congressman De Lima, baka sabihin niya po ito umano, na gumagamit din po ito umano ng illegal na pulburon, mga kababayan. Dahil daw po nakakapangit daw po, mga kababayan. Ito po mga kababayan, yan po ang komento po natin sa napakagaling at napakalinis na pagkatao ni Leila de Lima. Sobrang linis po, mga kababayan. Ang lahat po na sinasabi niya ay totoo para sa sarili niya. Dahil para mapagtakpan at malinis na po ang pagkatao niya, mga kababayan, sa panahon po ngayon ng binagoong Pilipinas, ay kailangan na po niyang linisin, mga kababayan. Ibang klase ka. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte. Syempre po na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan
at makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin, mga kababayan. Sa muli po, tayo rin po ingat-ingat at manalangin. Paalam po mga kababayan. Bye-bye. Ingat po.